ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Kinikilala po ba ng Diyos yung kinikilala po ba ng Diyos yung ginagawa ng mga Katoliko na literal na paggawa po ng komunyon? Pagtanggap po ng banal na hapunan, komunyon po. Alam mo kapatid, sa Biblia merong banal na hapunan. Unang-una ito ginagawa sa gabi. Ikaw ba pag nangungumunyon, sa gabi ka nangungumunyon? Nakapagkumunyon ka na ng gabi? Hindi pa po. Sa umaga? Sa umaga po. Hindi banal na hapunan yun. Merienda labas po dahil... kasi sabi ng... Alam mo, huwag ka magagalit, ano? Pakinggan mo sa 12:32 ng Deuteronomy. Kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Sabi ng Diyos, kung ano yung utos ko, siya mong gagawin. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Ayaw pabawasan, ayaw padagdagan. Siyempre, eksakto kung ano ang utos. Kung banal na hapunan, dapat sa gabi magawa. Di ba? At saka, Dapat pa po bang gawin yung mga bagay na yan? hindi nga eh. Ang katunayan nga, wala sa paraan ng paggawa eh. At hindi naman hapunan eh. Hapunan na ba yung kapiraso na yun? Hindi man lang sumayad sa sikmura mo. Hanggang dito lang sa lamulat, tunaw na eh. So, yung hapunan sinasabi sa Biblia, talagang hapunan. Kumain sila talaga. They did eat and they drank. Uminom sila. Ikaw ba, pag pinapakain ka ba, pinapainom ka? Ha? Hindi po. Sino umiinom? Father po. Mali po. Sa Biblia kasi, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Si Kristo, pinakain niya yung mga apostol, pinainom niya. Hindi niya binawasan yung batas. Kaya, dun pa lang sa execution ng sinasabi mo, mali na sa Biblia. Kung Biblia pag-uusapan, ano? Ayoko namang maka-offend sa Katoliko. Kung gusto nyo ituloy, di ituloy ninyo. Talagay ko. Wala pa yatang buting nagagawa sa atin yun dahil hindi naman yata tayo napapagbagong buhay ng gano'n eh. Yung barumbadong anak, magkumunyon, barumbado pa rin pagkatapos eh. Yung chismosang si Aling Gelay sa tabi namin eh, linggo-linggo nangungumun yung chismosa rin eh. Hindi siya napagbago nung kakakain niya nun. Kasi hindi man nakakabusog yun eh. Kapiraso ba naman yun eh, bawal pang nguyain nung una, di ba? Bawal nguyain. Yun daw ang katawan ni Jesus. Banal na hapunan daw. Hindi hapunan yun. Mimirienda, hindi. Patikim siguro. Maaari patikim. Pero patikim man, parang hindi mo malasahan. Maliit masyado kasi. Kaya wala sa batas. Hindi gano'n sa Biblia. Wala sa Biblia yung gano'n. At kailangan pag pinakain mo ang tao, painumin mo. Yun ang sinasabi. Sa panahon po ba nito, ano po bang dakilang utos po na nakatalaan po sa Biblia? Yung dapat pong sundin ng mga kabataan na katulad ko na nabibilang na rin sa inaamin kong naliis din ang landas ng pananampalataya.
Dahil sa mga napanligaw ng iba't ibang relihiyon ngayon. Alam mo yung tinatanong mo, yung sa panahon ito, anong pinakadakilang utos, ano? Opo. Wala nang dadakila pa sa utos ni Kristo. Marami kasing utos sa Biblia. May kautusan ni Moises. Mayroong tinatawag kautusan ng nangagawa. May kautusan sa panahon ng patriarka. Pero ang pinakadakilang kautusan, yung kautusan ni Kristo. Sabi sa 6:2 ng Galacia, ganito. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ayan. Ang tawag ni San Pablo, kautusan ni Kristo. Sa ibang talata, tinatawag naman ito ni Santiago ng ibang katawagan. Pakinggan mo sa Santiago. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, Sakdal na kautusan. Alin yun? ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Yun ikang gumaganap ng sakdal na kautusan. Yung kautusan ng kalayaan. Pag ginanap mo yun, pagpapalain ng wika ang taong ito sa kanyang mga gawa. Kaya ang pinakadakilang kautusang magaganap ng tao ay yung sakdal na kautusan, yung kautusan ng kalayaan, yun nga ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam mo, malaki pagkakaiba nun doon sa dating kautusan. Sa mga kabataan ng araw, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ayun. Yun ang panahon ni Moises. Honor thy father and thy mother. Igalang mo yung ama at yung ina. Alam mo, pagdating kay Kristo, hindi ganun ang utos. Ang utos, eto. Pakinggan mo, may kapalit. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ayan. Sabi sa Biblia, doon sa unang batas, ang igagalang mo, tatay mo't nanay mo. Kay Kristo, igagalang mo ang lahat ng tao. Paano yung paggalang sa lahat ng tao? Roma 13:7. Pakinggan mo. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Magkabatas eh. Sabi, ibigay nyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Ambag sa dapat ambagan, buwis sa dapat buwisan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Nung una, igagalang mo lang tatay mo at nanay mo. Ngayon, pati auntie mo, pati tiyuhin mo, pati sanse, pati bitche, pati siyaho, pati kuya, pati ate, pati yung kapatid mo nakakabata sa'yo dahil tao rin yun. Sabi, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Pati buling, pati bulag, pati pinay, pati disabled. Basta tao, dapat igalang. At yun ay napakagandang batas kasi pag ginagalang ng isa't isa ang lahat ng tao, meron tayong regards for human rights. Mawawala yung violation sa human rights ng tao kasi meron tayong kanya-kanyang paggalang sa bawat isa. Sa isang pulis, sa isang mayor, sa isang kapitbahay, sa isang basurero, kahit na ba janitor lang yan sisipa-sipain mo na. O igalang mo, dahil sabi ng Biblia, sa bagong tipan, sa utos ni Kristo, igalang ninyo ang lahat ng tao. Whereas doon sa dating utos, sabi, igalang mo yung ama't ina. Magtalang ito, igalang mo na lahat ng tao. Kaya masasabi ko, yung pinakadakilang utos na tinatanong mo, wala nang mas dadakila pa kundi ang utos ni Kristo. Kasi nung una, sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Sa panahon ni Moises yun. Pagdating ni Kristo, ang batas iba. Sabi niya, ang mapuot sa kanyang kapatid nagkakasala ng pagpatay. Kay Kristo, hindi bawal agad ang pumatay, kundi yung palang mapuot ka, yung magtanim ka ng galit, bawal na. Hindi lalo ka nang hindi papatay dahil bawal ka ng mapuot. Magkaiba. Mas mataas ang antas ng kabanalan ng batas na itinuro ni Kristo. Sa una, sabi, huwag ka mangangalo niya. O sabi naman kay ni Kristo, sinasabi ko sa inyo,
Ang tumingin sa babae, taglay sa puso ang masamang hangad, nagkakasala ng pangangalo niya. Mas mataas ang grado. Ayun ang pinakita ko lang sa iyo sa ilang instansya ang pagkakaiba ng batas na yun. Saan po makikita sa Biblia yung kung tao si Kristo o Diyos po? Tao o Diyos? Kung tao po o Diyos. Gusto ko lang po linawin. Nasa 2 ng Filipos, 2:5 hanggang 8. At gusto mo tuloy mo pa sa 9. Nakalagay doon, siya, bagaman siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Magkus inubad niya ito, siya ay nag-anyong alipin, nakitulad siya sa mga tao. Si Kristo hindi tao, nakitulad lang sa tao, nagkatawan tao. Sa umpisa, nasaan yung Diyos siya, pantay sila ng Diyos. Pero nakitulad siya sa tao. Filipos 2:5 hanggang 9. Ikaw na lang ang bumasa. Kasi po, inaralan po ako ng mga saksi ni Jehovah. Sabi daw po, si Jehovah raw po ang Diyos. Saan po ba makikita sa talata ng Biblia na Diyos nga ang tinatawag nilang Jehovah? Alam mo yung salitang Jehovah, ano? Niloloko nila mga tao doon sa salitang Jehovah eh. Alam naman ng mga saksi ni Jehovah na yung Jehovah, inimbento lang yan ng mga Masoretes. Nasa libro nila yan eh. Nandun sa libro nilang kulay brown. Reasoning from the Scriptures o nangangatwiran mula sa mga kasulatan sa page 191. 91? 191. 191, sigurado ka? Okay. Page 191 of their book, Reasoning from the Scriptures, sinasabi nila roon na yun daw salitang Jehovah, isang salitang makabago. Na ito hindi nakilala ng mga apostol o ng mga unang Kristiyano man. Basahin mo kung meron kang libro nila na hiram. Meron po. O yun, basahin mo, 191. Kung paragraph 3 yata yun. Na ang sabi ron, yung salitang Jehovah, bago lang yun. Ang katunayan, dun sa kanilang libro, yung Greek interlinear translation of the Holy Scriptures, yung New World Translation ng interlinear, dun sa forward, nakalagay doon, yung palang salitang Jehovah, lumitaw lang noong 14th century. 1,400 taon nang nakakaraan panahon ni Kristo. Kaya matagal nang wala si Kristo sa lupa at umakit sa langit at matagal nang patay ang mga apostol nung lumitaw yung salitang Jehovah. Inaamin nila yan sa kanilang libro. Kaya para isingit nila ng isingit na yan ang tunay na pangalan ng Diyos, yan ay mistranslation of the Bible. Yung mga Masoretes ang naglagay niyan sa Bible. Dito sa Bibliang Tagalog, sa Bibliang English, nilagay nila yan, mistranslation yan dahil hindi yan ang nasa original. Ang nasa original, yung YHWH, ayun yung character na yun, no? Yung YHWH, walang vowels yun, walang vowel sounds. Yun ang tinatawag na tetragrammaton. Tetragrammaton, yun po ang talagang pangalan ng Diyos, hindi Jehovah. Kung sangguniin mo na lang yung mga libro nila, mapapatunayan mo sila yung dadaya. Salamat po. Salamat din. Salamat po kung meron pong lumitaw na ano. Yung po nga iniintay ko po. May lumitaw na naniniwala po nililito rin na malinaw na ano na mangaral po na po malaman at maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Amen. Kasi sa magmula na ako'y pinganak, hindi na ituro sa Katoliko ang ibig sabihin ng Amen. At sa aking pagkakaintindi, binabanggit ang Amen tuwing katapusan ng panalangin. Balik ngayon sa napapanood ko sa television, marami na Amen, Amen, Amen. Hindi ko na naintindihan kung saan ang grammar ng Amen. Ganito po yon. Alam niyo po yung Amen, itinatranslate sa Tagalog na siyan nawa. Yun nung salitang Amen sa Biblia, nangangahulugan ng pagtitiwala, pagsang-ayon, no? Bawa, hiniling mo sa Diyos yung hiniling mo, tapos sasabihin mo sa Diyos, Amen. Ibig sabihin, sinasampalatayanan mo, tatanggapin mo, nandun ang iyong pag-asang mangyayari yung
Pinanalangin mo. Kaya nga, sa Tagalog, siya nawa ang pagkakasalin eh. Pag siya nawa, ibig sabihin, mangyari nawa. Ano? Nga, nandun na kapaloob na yung pag-asa ng pagsagot ng Diyos doon sa ipinanalangin mo. At higit doon, mga kapatid, meron pang malalim na kahulugan ng amen sa Biblia. Bukod sa pagtitiwala, pagsang-ayon, sa pag-asa mo na tatanggapin mo yung ipinanalangin mo, meron pang ibang kahulugan ng amen sa Biblia. Doon sa Apokalipsis, pakinggan yung sinasabi sa Kapitulo 3, ganito ating mababasa sa versikulo 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo ng pasimulan ng paglalang ng Diyos. Ang nagsasalita ang wika nito yung siya nawa. Nung saksing tapat at totoo ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Si Kristo ho yun. Yung tinatawag na saksing tapat at totoo, pasimula ng paglalang ng Diyos, at siya rin yung dakilang siya nawa. I will read it in English. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, and the beginning of the creation of God. Ang nagsasalita ika ng bagay na ito ay ang Amen, ang tapat at totoong saksi, at ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Si Kristo ho ito. Kaya si Kristo tinatawag sa Bibliang Amen. Kasi na kay Kristo ho ang pagpapangyari ng hinihiling mo sa Ama. Pagka hiniling mo kay Kristo, ang hinihiling mo sa Ama, pangyayarihin ng Ama at ni Kristo. Kaya si Kristo tinatawag sa Biblia dakilang Amen. Amen. Pag-asa ng pagkapangyari ng hiniling mo, pagsang-ayon mo sa kagustuhan ng Diyos, kaya ka nagsalitang amen. Kaya nga nagtataka ako doon sa iba, nagpabinyag. Bininyagan yung bata 3 buwan. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo, y del Espíritu Santo. Sabi nung sakristan, Amen. Ano ibig sabihin? Sino sumang-ayon? Yung sakristan. Sino tumanggap? Yung sakristan. Kaya ang nabautismuhan, hindi yung bata. Yung bata, wah! Wah! Yung sakristan, amen, tinatanggap ko ang ibig sabihin. Pinagtitiwalaan kung tinatanggap ko. Ha? Inaasahan kung tatanggapin. Siya nawa, yung amen, yun ang kahulugan. Sino tumanggap? Yung sakristan. Kaya yung sakristan, sobra-sobra na binyag nun. Mali na sa Biblia. Dahil kung 100 beses nagbinyag yung pari sa isang araw, 100 beses siyang umamin, 100 beses siyang nabinyagan. Sa Biblia, isa lang ang binyag. Yung bata naman, kawawa naman, hindi naman nabinyagan dahil hindi makasagot ng amin eh. Ang sinasagot Yoko! Yoko! Wow! Ayaw. Kaya, alam nyo, yung paggamit lang ng amin, marami na. Ngayon nagsasalita yung pastor. Di ba mga kapatid, pogi ako? Amen! Sabi nung miyembro, biro mo kagaguhan yun? Pati yung pagkapogi ng pastor, nilalagyan ng amen? Sa malalim na kahulugan ng Biblia, si Kristo yung amen? Biro mo? 3:14 ng Apokalipsis, si Kristo'y amen. Siya ang siyanawa, siya ang saksing tapat, ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Kaya mali ang paggamit ng amen. Pero kung titignan mo po, talagang kahulugan ng amen, nandun yung pag-asa ng pagkapangyari ng hinihiling mo sa Diyos. Pagsang-ayon mo sa Diyos, pagpapailalim mo sa Diyos, pagkaganap ng kalooban ng Diyos ukol sa iyo. Yun ang kahulugan ng salitang amen, ayon sa Biblia. Yun punong-puno ng pag-asa, pagtitiwala at pagsang-ayon sa Diyos. Yun ang pinakasusi ng bawat panalangin ng isang Kristiyano. Amen. Yung iba kung umamen, amen and amen and amen. Talagang, sabi ko nga, itong mga born again, karamihan sabi, born again daw sila. Hindi totoong yan yung mga born again. Yung paggamit lang ng amen, di nila alam Amen and amen. Saan ka nakakita may pangalawang amen sa Biblia? O wala ka na lang masabi, kaya dinadagdagan mo?
Amen and amen. Nahulog yung ballpen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ha? Natabig yung flower vase. Amen, hallelujah, praise the Lord. Oh, walang hiya kayo. Binasa laulan nyo. Si Kristo yung amin eh. Kaya walang pangalawa yun. Amen and amen. Tama na yung isang amen. Sapagkat ang binanggit mo ay isang napakadakilang salitang tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo. Ba't mo gagawing amen and amen pa? Oh, mga pastor, natuto na naman kayo, no? Oh, sige, aabangan ko, aalisin nyo na yung amen and amen. Natutuwa naman ako pag natututo kayo eh. Ha? Dahil, pakinabang ng kapwa ko taong inaakay nyo. Malay nyo, ayaw sumama sa akin. Gusto talaga sa inyo. At least matuto naman sila ng kapirasong katwiran. Kaya lang hindi nyo mabubuo. Dahil hindi naman talaga maituturo sa inyo ng mga pastor niya. Yun lang pag-amen, hindi nila alam. Yung pangkaligtasan ng alam nila. No? Kaya Kasi may beses ko, lahat yung kasi sa report ko sa inyo, yung sa inyo, kasi sinabing yung nagbayad, mali, ito. Yung po yung nagbayad. Alam mo, natutuwa ako kapag yun. Hindi ko nga. Nagagalit naman sila. Bakit? Kasi mula nung mag-program tayo, nabawasan yun na nangihingi sa daan sa nabawasan, pinapahingit-pahinganin ko. Nagagalit naman yung puno dahil nabawasan yung kanyang homecam. Kaya nga. Kasi mo, nagagalit na rin yung mga pari sa akin, nabawasan yung nagpapabing ng mga. Ano ba bayad? May bayad dun eh. Sa 100 bata, sa 100 piso na lang, malaki-laking pera rin. Marami na talaga hindi nagpapagawin na ang magiging problema yung mga asawa nila na naniniwala rin, ba't daw hindi pinapabigyan? Gaya nito ating kapatid doon, ano na yung gagawin nila? Wala ka nang gagawin eh, kapatid. Dahil bawal nga yung pabigyagan ko yung bata. Ang bata kasi walang nalay, ano na yung kailangan bigyagan? Nasa 5:13 ng Hebrew. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Bawat tumatanggap ka ng gatas, walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya ay isang sanggol. Kung ano mo ang kailangan katwiran kang gawin sa bahay na i-officiate ng baptism ng mga siya ay sanggol. Good evening po. Andun naman po. Meron po ba makikita tayo sa Bible na bahay tangisan? Ngayon, nasa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 1. Ganito po ang sinasabi sa 7 at 1 ng Ecclesiastes. 7 at 2. Maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao. Maigi ang ikampa sa bahay ng tangisan kaysa sa bahay ng pistahan. Sapagkat yung pagtangis ang siyang wakas ng lahat ng tao. O ngayon, kung ikaw ay tumatangis na ngayon, sa wakas mo, hindi ka natatangis. Kasi ang sabi, mapalad kayong magsisitangis ngayon sapagkat kayo magsisitawa. Kaya ngayon pa, tinuturuan na tayo ni Kristong manangis para wag na tayong manangis na kasama ng mga mananangis pagdating ng wakas. Ayun ang sinasabi sa Biblia. Wala po po. Kasi po pagka yung sumasamba po ako before sa Iglesia ni Cristo, pagka yung iba po sinasabi sa amin, yung mga Yukonesa, pagkatapos yung panalangin nila, pag hindi ka daw po umiyak, parang hindi daw po mabiyaya yung ginawa mong pagsamba. Ano po masasabi mo po? Pag hindi umiyak, Opo, pag hindi ka daw po umiyak or hindi ka daw kaya marami nga sa kanila nag-iiyak-iyak. Pinipilit umiyak. Kasi masamang ikaw ay umiyak. Masamang ikaw ay umiyak. Ba't ka iiyak? Hindi bali yung napapaiyak. yung sadyain mo? Yung napapaiyak ka dahil nararamdaman mo, you feel something inside. Kasi alam mo, no? Ang tunay na pag-iyak is motivated by the hypothalamus.
At nagtatrabaho ang hypothalamus because of our feeling. Ang feeling naman natin nanggagaling from outside stimulus na may nakita kang mahal mo sa buhay na nagdarandang, umiiyak, nagkakaroon ka ng feeling of compassion dun sa mahal na mahal mo, umiiyak, maaaring maano ka rin maiyak. Ano? Kagaya, halimbawa, nanonood ka nga lang ng sine, kuminsan hindi mo naman kamamaanak si Amalia Fuentes eh. Pag umiyak siya, napapaiyak ka rin. Dinidikta kasi ng hypothalamus yun sa mga parts ng ating brain that is connected to the eye, to the third gland, at saka sa ating dito yung kasi pag umiyak ka, ano ka rin eh, masisipro ka rin eh. Ngayon, yun, spontaneously dumarating yun. Pag ginawa mo umiyak, sinadya mo, hindi na natural bali lalabas yun eh. Parang motivated by, sasabihin natin, unnatural feeling. Pagka umiyak ka. Yung salitang umiyak eh, sinadya mo umiyak, para kang artista na nag-i-emote. Pero, kung halimbawa, because of the feeling na, naramdaman mo, nananalangin ka sa Diyos, Panginoon, patawarin mo po ako sa nagawa kong mga pagkakasala. If really you are sorry, then you will automatically, not automatically, you will instinctively feel that you are crying kasi mararamdaman mo yung sinasabi. Isa pa po. Sige po. Kasi po parang narinig ko, ano po ba, pakipaliwanag lang po yung sinasabi yung tatlong yan. Tatlong langit kasi mayroong unang langit itong atmosphere of the earth, di ba, no? Nilalang ika ng Diyos yung kalawakan, hinihiwalay niya ang tubig na nasa itaas. Pakibasa na nga para mas mabilis. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Yung sinasabi dyan ni Moses, itong kalawakan may tubig. Na may tubig sa itaas, may tubig sa ibaba. Yan nga yung atmosphere of the earth. Makikita mo kasi, ang outermost yung ating ozone layer, maraming tubig dyan, ano? Kasi may oxygen dyan, yung O3, yung ozone, ano? Tapos may tubig dito sa ilalim, may tubig dyan sa ibabaw. Ngayon, susunod dyan, yung outer space na tinatawag, yun nga yung universe na nakikita natin ng mga galaxy dyan, ano? Tapos yung third heaven na sinasabi, yun yung hindi pa nakikita ng tao. Yung seat of God's government and power. Doon siya nakaluklok bilang supremo ng buong universo. Yun ang sinasabi ni Kristo na kinaroroonan ng paraiso. Sabi yan sa 12 ng 2 Korinto. Pakinggan niyo po. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay iwan ko o maging sa labas ng katawan ay iwan ko, Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa 3 langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso. Yung 3 langit, andun yung paraiso. Yung sinabi ni Kristo na wala pang nakakarating doon. Wala ang wikang umakyat sa langit. Hindi yung nanggaling sa langit. Sa makatidbaga yung anak ng tao na nasa langit. Siya yun, ano? Galing siya dun eh. Diba? Siya yung bumaba mula ron at siya umakyat din doon. Nang umakyat siya, ang tawag sa kanya anak ng tao kasi nagkatawang tao sa rito sa lupa. Yun ang langit na hindi pa nararating ng tao. Pero itong langit, marami nang nakarating. Si Armstrong lang nakarating na rin. Diba? Yung mga astronauts at saka yung mga cosmonauts nakarating na rin. Pero yung tinatawag nating second heavens, napakalawak nun eh. Andun yung mga galaxy. And beyond that, the places where no human eyes have seen at walang human faculty na maaaring makakomprehend, yun ang tinatawag na 3 langit. Yun ang sinasabi sa unang Korinto 2, versikulo 9, kapatid mo.
Datapwat, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ayun, mga bagay ang ika hindi nakita ng mata, hindi man narinig pa ng tainga, hindi pa rin na pumasok sa puso ng tao. Itong mga bagay na ito ang ika ang inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya yun, kasama yung ikatlong langit po. Pwede po maka... Tatanong ko na po kasi hindi ba po ang pangalan po ng iglesia, ang paanib ng iglesia ng Diyos. Muna tatanong ko lang kung hindi ko kaya may nawala o may nadagdagan magmula po sa huling apostol hanggang ngayon po. Kasi mga aral po, may nagdagdagan ng mga apostol. Nadagdagan na Aral po. saan? Magmula po ng huling apostol hanggang ngayon po sa... Nadagdag sa Biblia, nadagdagan o nawala? Palagay ko wala. Maaari, may nag-a-attempt na magdagdag, pero kung magsusuri ka, dahil hiwa ganito, no? Ang ating assurance, meron tayo ngayong buhay ng mga manuskrito sa mundo intact, which dates back to the 3rd century AD. Kagaya noong Sinaiticus Papyrus, yung Codex Sinaiticus, at saka yung iba-iba pang codex. Their dates of their inscription o pagkakasulat ay nagbabalik sa ikatatlong daang taon. Napakalapit na noon kay Kristo. Kaya noon wala pang masyado nag-a-attempt na magdagdag eh. Kaya tayo, kung gusto nating makatiyak, ito nga, itong Biblia ito, wala na nito ngayon eh. Ano po ba? Hindi ka na nito makakabili sa Philippine Bible House eh. Ito yung kauna-unahang Biblia Tagalog eh. Yung 1902. Wala na po ngayon yan. Wala na nito. Actually, mas marami ngayon yung bagong salin, magandang balita Biblia. Pero, meron ako nito. Meron tayo sa mundo, sa mga museo ng mundo, ng mga manuscript which dates back to the 2nd century. BC. BC pa. Kagaya ng tinatawag nating aklat na yung nakuha sa, yung tinatawag na yung Septuagint na salin, andun yun sa 2nd century BC. At yung mga kopya no, nakita sa mga natutuklasang manuskrito ng mga archaeologists. At yung nakuha noong 1947, yung tinatawag na Dead Sea Scrolls, which dates back also to the 2nd century BC. Ito yung kagaya ng mga manuskrito na yan, kapatid. Kaya kung halimbawa, ang naiisip mo, nagtatakot ka, baka mabawasan o may nadagdagan, maaari dito sa mga bagong salin ng Biblia, may mga nagdagdag na bawas, may nadagdag. Pero kung talaga mapagsuri ka, pupunta ka dun sa mga dati. Babalik dun sa mga... Nandito, meron dito mga photocopy ng mga manuskrito na nakuha sa Dead Sea Scrolls, ano? Gaya nitong mga ito. Ngayon, masusuri mo naman kung nadagdagan, kung nabawasan eh. Actually ngayon, isinasali na yan sa wikang maunawaan natin. Meron tayo ngayon mga Greek interlinear at meron tayong Hebrew interlinear, kapatid na rin. Opo, meron na po. Yung bawat salitang Hebreo, may katumbas na nilalagay na salitang katumbas na Hebreo ay sa English. Maunawaan mo yan. Kaya meron tayong itong interlinear ng Hebrew dito sa Biblia ito. Kaya kailan pa man meron akong duda dun sa isang talata,
I always make it a point to study these scriptures para mapagkumpara ko. Natutuklasan ko ha, meron nga mga nadagdag sa mga bagong Biblia. Kagaya ng 1 John 5:7, yung Mark chapter 16 verses 9 to 20, dagdag yun. At saka yung John chapter 8 verses 53 po, 753. 753 to 8:11, mga dagdag yun. Yung sa aklat ni Juan. Kung titignan mo sa mga matatandang salig, makikita mo yung pagkakaiba. Tanong ko lang po yung sino po yung katuparan ng ibong mandaragit sa Isayas? Ibong mandaragit. Basahin natin. Ganito po ang sinasabi sa Isayas 46 at 11. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob, na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon, at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Ito po, kung atin pong pag-aaralan ito ng ibig sabihin, if we are going to take a deeper look at this, ang gawain po ng ibong mandaragit ay mag-uumpisa sa Israel, sa Sion. Kasi makikita mo po sa talata tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Opo. Ito pala, nung tatawagin siya ng Diyos, gumagawa na siya ng payo. Kaya nga hindi si Manalo ito Kasi si Manalo, kung saan-saan iglesia nagpalipat-lipat Ha? Samantalang ito, nung tawagin, that particular point in time na tinawag ito, gumagawa na ito ng payo ng Diyos. At ang sabi, dinggin ninyo ako, ninyong mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon ang aking pagliligtas, ay hindi magluluwat. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Yun po ang sinasabi. Kaya itong ibong mandaragit, mag-uumpisa ang kanyang gawain sa Israel. Magdadala siya ng kaligtasan sa Israel. Paliwanag po siya sa amin, di ba, sa malayong silangan? Hindi, walang malayong silangan dito. Ang sabi dito, tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silangan. Sa silangan. Sa silanganan. Alam mo, yung east, if we are going to talk about biblical directions, ang silanganan ng Biblia, hindi yung silanganan ng mundo. Ngayon. Kasi ang nagtakda nung silanganan ng mundo, Far East, Near East, Middle East, ang nagtakda niyan, yung geographical estimates and geographical knowledge of people in our times. Pero sa panahon ng Biblia, mayroong direksyon na 4 na direksyon. Silanganan, kaluluran, hilagaan, at saka tiburan. Nababasa yan sa Biblia. Pero saan ang point ng umpisa? At what point are you going to stand to pinpoint what is the East and what is the West? Siyempre, doon sa sentro ng Biblia. Yun ang Israel. Kaya, pag sinasabing silanganan ng Israel. Tignan mo mapa. Si Kristo lumabas sa silanganan ng Israel. Alam mo kasi, sa Pilipinas, may silangan din. Sa Pilipinas, kahit na tayo sabihin pang nasa silangan, sa Pilipinas may kanluran. Di ba? Sa Pilipinas may north, may east, may south, may west. Kaya sa Israel, may east. At si Kristo galing sa east.
ng Israel. Doon siya nakilala. Actually, nangaral siya sa Galilea eh. Ha? Sa mga dulong bahagi ng lupa, sabi ng Biblia. Eh kasi, tabi ng dagat siya nangaral eh. Diba? Doon siya umpisang nangaral sa mga baybayin ng Galilea. Kaya, yung Sea of Galilee, doon sa mga baybayin nun. Kaya tamang-tama kay Kristo yung hula na yan eh, na nanggaling siya sa silanganan, nagdala siya ng kaligtasan sa Israel. Isa lang naman ang kinatuparan niya, si Kristo na nagdadala ng kaligtasan eh. Although si Haring Ciro ay partially na kinatuparan ng hula na yon, pero yung ultimate fulfillment of that prophecy wherein this is somebody that will bring salvation to the land of Israel, ang pinaka-ultimate na katuparan niya si Kristo. At siya ang nagdala sa Israel ng mabuting balita sa 27. Pakinggan. Ganito po ang nakasulat sa 41 at 27 ng Isayas. Ako'y unang magsasabi sa Sion, narito sila, at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Sa Jerusalem nag-umpisa ang gawain niyan eh. Isa na Kapatid na Soriano, tulad ng nasabi ng kapatid natin Muslim, kaya siya pumunta rito dahil ayaw niya makita kundi matikman niya. Ako naman, ayaw matikman lang. Gusto ko yung pinakagitna makihop, makakain ko. Kaya marami kasi akong tanong eh. Sige. Alam ko na mahirap magtanong dahil marami nga nagtatanong sa inyo. Kaya pinakasukbulan na yung itatanong ko ngayon. Paano po naging anak ni David si Kristo kung tinawag siyang Panginoon ni Haring David? Kasi may ugat yun eh. May pinanggalingan yun. Paano magiging anak ni David si Kristo samantalang tinawag ni David na Panginoon si Kristo, ano? Pakinggan mo sa 10:22 ng Apokalipsis. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David. Ayun, sabi ni Kristo, I am the root and the offspring of David. Ako ang ugat at ang supling ni David. Paano mangyayari yun? Kasi yung ugat doon nagmumula, di ba? Tapos siya naman ang supling. Paano mangyayari yun? We have to consider two great things in the person of Jesus Christ. Yung kanyang katawan tao nanggaling kay David. Sa lahi ni David. May prueba po ba sa Biblia na yung katawang tao ng galing kay David? Saan po? Yun nasa Mateo, 1:1. Pakibasa po. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Ayun, tuloy. Naging anak ni Abraham si Isaac. At naging anak ni Isaac si Jacob. At naging anak ni Jacob si Juda. At ang kanyang mga kapatid. Tuloy. At naging anak ni Juda kay Tamar si Fares at si Sarah. At naging anak ni Fares si Esrom. At naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab. At naging anak ni Aminadab si Naason. At naging anak ni Naason si Salmon. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Buus. At naging anak ni Buus kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang haring si David. At naging anak ni David si Salomon doon sa naging asawa ni Urias. Tuloy mo na, i-shortcut mo na. Dalhin mo na sa 16. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Kaya doon siya nanggaling sa lahi ni David. Bali, paano po naging ama ni Jesus si Jose? Sa anong paraan po naging ama ni Panginoong Jesus si Jose? Ay, hindi niya ama si Jose. Kumbaga, ang impresyon ng tao, anak siya ni Jose.
Bali, ang Ang presyo lang ng impresyon ng tao. tao. Kasi alam mo, hindi naman alam ng mga tao noon Oo yung nga nangyari po. kay Maria. Inilihim ni David yun eh, ay ni Jose yun eh. Pakinggan mo sa 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayin siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Gusto sana ni David hiwalayan niya na si Maria, pero nagpasya siya na Si Jose po, no? Si Jose. gusto ni Jose na hiwalayan si Maria, pero nagpasya na lang siya na para wag ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, tanggapin niya na lang sa magitan ng panaginip na binigay sa kanya. Therefore, ang nabunyag sa tao, talagang nang magbuntis si Maria, kay Jose. Sa impresyon po ng tao. Pero bali po sa laman, anak siya ni Maria. O anak siya ni Maria. Tatanong ko lang po kung ano bang ibig sabihin ng karunungan, biblically speaking, or as a general meaning. Sinabing karunungan sa Biblia, wisdom. Wisdom, ano? Iisa lang naman yung wisdom na sinasabi sa Biblia. Isa lang yun. Wisdom of God. Yun lang naman ang sentro ng Biblia. Yung karunungan na yun, nandoon na even before the foundation of the world. Yung karunungan na yun, siya ang nagsusugo ng mga apostol at mga mangaral ng Diyos, yung karunungan. At personifying it, yung karunungan sinasabi si Jesus Christ. Ngayon po ay nabanggit niyo na lahat ng karunungan nasa Biblia. Maaari po bang para maunawaan ko, pwede po bang ibigay sa akin yung malawakang panig ninyo, yung malawakang katuwiran ninyo Na tungkol sa lahat ng karunungan na nasa Biblia? ganito. Over and above everything else, ang karunungan ng Diyos nasa Biblia. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Ayan, may sinasabi dyan na yung karunungan ang pinakapangulong bagay. Yun na nga yung karunungan ng Diyos. Ngayon, bakit ko sinabi na lahat ng karunungan nasa Biblia? Pati yung karunungan pantao, ano? Sa Biblia rin yun eh. Tingnan mo, ha? Sabi ni Solomon sa kanyang Ecclesiastes, ganito. Ako'y sumangguni sa aking sariling puso na sinasabi ko, narito, nagtamo ako sa akin ng malaking karunungan ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Oo, ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan at kaalaman. At inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan. Aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. Sapagkat sa maraming karunungan at maraming kapanglawan at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. Kita mo? Yung karunungang maraming yung pinagsasaliksiko, sabi niya, kaalaman, nauwi lang sa wala. Hindi naman karunungan ng Diyos yun. Iba yung karunungan ng Diyos, ano? Ito, karunungan naman panlupa. Ito, isinaliksik niya lahat. Kaya mababasa mo sa mga sulat ni Solomon, may botany, may zoology, andito lahat. May metallurgy sa Biblia. Kaya sabi ko, lahat ng karunungan nandito eh. May mga writers na umalam nito eh. Kasi tatapatin ko po kayo. Kasi, di ba po itong ating Biblia is 66 na aklat.
Kung di po ako nagkakamali sa nakuha kong aral sa inyo, 71. 71 po ba o hindi ako nagkakamali? Alin yun? Yung aklat ng Biblia pong binubuo. Hindi, sa Katoliko, 72. Ibig sabihin, meron pa po ibang aklat Na? na parang hindi pa natipon para... Kasi hindi pa natipon lahat. Hindi. Yun namang idinagdag lang ng Katoliko rito, yung mga tinatawag nilang paralipomenon, yung Macabeo, yung Hudit. Hindi naman aklat ng karunungan yun, kundi aklat ng mga kasaysayan ng digma sa Israel. Digma yun, mga kasaysayan ng mga taong nagdigma sa Israel. At saka po yung pong pinagmula ng Diyos, it is considered karunungan po. Tsaka meron po kasing karunungan na Diyos lang talaga nakakaalam. Halimbawa, yung karunungan sa salita na ginamit niya para makalakad ang mahalap po ng sa tubig o mahati ng Moises yung dagat. Yun po, kaya po parang hindi ko na kung pag-isabi niyo lahat ng karunungan nasa Biblia. Hindi, nandito talaga lahat. Andito yung sinasabi mo na hati yung dagat eh. O ano ba yung pakarunungang humati sa dagat? Nagpaihip ang Diyos ng isang hangin, malakas na hangin, na hati dagat. And that is true. Kayang hatiin ng hangin ang dagat. Kaya. The forces of wind. Bakit kamo? Kasi sinubukan nila ito scientifically, nagawa nila na yung tubig ay ma-divide through the force of the wind. Ayun po makapangyarihang salita na ginawa doon para... Alin? Kasi... Hindi, wala naman salita, walang sinabi ron, kundi ang sabi ron, nagpahihip ang Diyos ng hangin para mahawi yung dagat. Ayun, kasi po may mga ano sa amin, parang gano'n. Parang magic, gano'n, magic word. Hindi po. Kasi nakikinig po ako, kung ika kay Haring Sino, may kagilas-gilas ika, hindi lalo na rin kay Soriano. Nagagalit po kasi na pag hindi daw po niyo, ang gusto mo'y gano'n. Pagka personal na tayong magkakilala, bibigyan kita. Halimbawa, mayroong asong ulol na humahabol sa'yo, titigil yun. Meron ako ituturo sa'yo, orasyon. Kaya lang sa personal na kakilala ko sinasabi yun. Pag halimbawa, kapatid ka na sa Diyos, matibay na ang pagkakatiwala mo sa katotohanan, hindi ka po pwedeng basta-basta mapahamak sa mga maligno, sa mga mangkukulam, sa kung sino-sinong mga alagad ng kasamaan, may ituturo lang ako sa yung kapiraso lang. Yung hinahanap mo siguro yun. Ayun, nahanap ako na po kaya. Salamat po. Kakaintindihan tayo. Kaya lang hindi ito ang tamang panahon. Salamat. Kasi tatanong ko lang po kasi sa bawat nakikita kong Bible, iba-iba po kasi. Katulad ditong Bible na hinahawakan ko na mayroong talata na bawat pain na ura ganito. Alin ba ang tama? May talata na? References po. Katulad dito. Hindi, ilagay mo sa ano mo, hindi ko marinig kasi Katulad do kasi rito na bawat Bible law kasi sa ibang kasi may mga Bible law kasi na walang references. Katulad do, alin ba ang tama? Itong sa akin o yung ibang Bible law na gano'n? Kasi alam mo, may references man at wala, hindi naman batayan yung references, yung footnote, hindi batayan yung malaingang maliron ililigaw ka pa nun. Wala sa Biblia talaga yun inilagay lang mga mag-translate ng Biblia, nilagay lang ng mga translator para makahanap ka ng mga ibang sitas na may kaparehong salita o kaya kapareho ng kahulugan o kaya kapareho ng pangyayari. It only shows similarities between verses, but it does not explain any verse of the Bible. At katunayan, mapanganib nga yung ibang referensya dyan dahil yung mga ano dyan, sariling konklusyon lang nung naglagay, hindi naman bahagi ng Biblia yan Ay, huwag ka maging dependent dyan. Yung Biblia mismo yung laman niya. yung laman niya. Kagaya nito, ano? Okay, thank you. Ganito kapatid, ano? Ito, awit, ang awit ng mga awit, ano? Cantar de los Cantares sa Kastila. Tapos, gawa ng mga apostol. Nakalagay, gawa ng mga apostol. Ito. Yun, ano? Yung salitang ang mga gawa ng mga apostol, wala sa Biblia yun. Hindi yun bahagi ng Biblia. Ang mga gawa ng mga apostol, hindi bahagi ng Biblia yun.
Pamagat lang yun nung libro na ipinamagat nung nag-translate. Hindi kasama yun sa Biblia. Ang katunayan, mali nga ito eh. Mga gawa ng mga apostol, hindi naman tama yung pamagat na yun. Kasi dito sa gawa, nandito pati gawa ng ebanghilista na si Esteban, gawa ng mga unang Kristiyano, pinasolo nila gawa ng mga apostol. Tapos isinulat dito yung mga iba-ibang gawain. Dapat sana rito, ang mga gawa ng mga unang Kristiyano, pwede. Pero gawa ng mga apostol, hindi naman apostol lang ang gumawa rito. Sabi ko, pamagat pa lang mali na yung naglalagay na nagdadagdag sa Biblia. Hindi naman kasi kasali sa Biblia yan eh. Ayun. Kaya, wag kang dumipende dyan sa mga pamagat, saka yung mga nasa ilalim na gano'n. Dumipende ka doon sa mga verses. May mga numero. Yun ang talagang content ng Biblia. Okay, thank you. Maraming salamat. Magandang gabi po, Kylie. Itatanong ko lang po sana yung pakilinaw lang po yung Hebreo 2.9. Parang kumukontra po yung 1.4. 2.9 ng Hebreo sa kontra sa 1.4. Opo. Basahin natin 2.9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel sa makatwid ay si Jesus, O, sa 1.4. na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Ayun. Si Jesus ginawang lalong mabuti kaysa mga anghel. Bakit? Ando naman yung dahilan eh. Sapagkat nagmana siya ng lalong marangal na pangalan kaysa sa kanila. Kagaya ng pangalan ng mga anghel. Mikael, Michael, the Archangel, si Gabriel. O ano pa pangalan? Yung kay Kristo, Jesu Kristo. Mas marangal ang pangalan ni Jesus Christ kaysa sa mga anghel. Kasi walang anghel na appointed Salvador o tagapagligtas. Samantalang si Jesus Christ, the anointed Savior, Jesu Kristo. Jesus Christos, appointed o anointed Savior. Ang mga anghel walang tagapagligtas eh. Kaya mas magaling yung pangalan ni Kristo. Mas mabuti ang siya sa kalagayan dahil mas magaling ang kanyang pangalan kaysa mga anghel. Nagmana siya ng lalong marangal na pangalan kaysa sa kanila. Parang sinasabi puro na mas mababa siya ng kaunti. Di puntahan uli natin ang 2.9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Alin yung ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel? Tuloy. Sa makatwid ay si Jesus Na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian. kaya siya ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel. Sa makatwid bagay si Jesus, yung katawan tao, nagkatawan tao, kasi nagbatas siya ng kamatayan. Kasi ang mga anghel walang kamatayan eh. Kaya he is made lower, a little lower than angels kasi nagbatas siya ng kamatayan. Ang katunayan, ibalik mo sa kabilang talata. 20:35. Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel. Palibhasay. At sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Ayun. Sapagkat hindi na sila mga mamatay pa, magiging kahalintulad na sila ng anghel sapagkat sila'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Kaya yung salitang ginawa siyang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, yung kasing kanyang katawan tao, yung Jesus na nagkatawan tao, dumanas yun ng kamatayan. Salamat po. Kaya ang anghel di namamatay. Pero sa pangalan, mas mataas siya sa mga anghel. Miski sa kalagayan, in the total being of Jesus Christ, mas mataas siya sa anghel. 1.5, Hebreo. Sapagkat kangino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. O, kita mo, ipinapasamba siya sa anghel.
Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay yung sinasabi ni Brad Ellie na ang sentro ng Biblia ay ang Israel. Ang nasa Biblia, ang sinasabing sentro ng mamabansa ay ang Jerusalem. Ayon sa Ezekiel Kapitulo 5, versikulo 5, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, "Ito ay Jerusalem. Inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa at mga lupain ay nangasa palibot niya." At si Jesus ay isinilang sa timog ng Jerusalem sa bayan ng Bethlehem, na bayan ni Haring David. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.